Magandang araw, welcome sa ating pagpapatuloy ng ating aralin sa ating spa management course at ang topic na ating pag-uusapan. Magandang araw at welcome muli sa pagpapatuloy ng ating lesson ng ating spa management course. At sa araw na ito, ang ating pag-usapan ay ano ba yung iba't ibang mga uri ng mga spas at ano yung kanilang ika nga niches. Ano ba yung masasabi nating mga katangian nila na naiiba sila sa bawat isa. At sa ating panimula, ating munang tunghayan kung ano ang ating learning objective no, sa ating topic for today. Una sa lahat, ang ating pong naisin ay ma-define natin kung ano ang spa at ma-differentiate natin ito sa iba't ibang mga uri ng spa katulad halimbawa ng destination spa, na medical spa, and many others. At ang pangalawa, ang ating naisin ay ma-identify at maibigay natin yung at least 5 masasabi nating core services no, sa ilalim ng day spa. Ano ba yung ino-offer po niya at makategorize natin siya doon sa tinatawag nating masahe, skincare, and body treatments. At ang pangatlo ay maipaliwanag natin ang mga tinatawag na operational consideration para sa day spa. Halimbawa, ano ba yung ating target market? Ano ba yung atmosphere na kailangan nating i-develop or i-maintain? At patungkol naman sa staff training, anong klaseng training ay ibibigay natin sa ating mga manggagawa? At sa araw na ito, ang sa ating pagpapatuloy ay gusto ko lamang magkaroon ng kaunting warm-up. Okay, magtatanong lang po tayo ng kaunti. Base sa ating napag-usapan kamakailan, last week, is uh, ano sa tingin mo ang ano sa tingin mo pag nasalita mo, narinig mong salitang day spa? What does that mean? Ano ibig sabihin po nun? Okay? What is the first word or the first thing that comes into your mind when you hear the word spa? Maaari ba ito'y inyong pakiramdam? Ito ba yung treatment? Or ano po sa inyong tingin? Okay? So, ayun po, may kanya-kanya po tayong perception kung patungkol sa day spa, patungkol sa spa na ito. May kanya-kanya tayong kaunawaan. Pero sa araw na ito, before tayo mag-dive in, ika nga, doon sa mundo ng day spa, tingnan po natin kung ano po yung mga bagay-bagay patungkol sa industry na kung saan ay masasabi natin ano yung kanyang ino-offer, paano siya napapatakbo. And by the way, ano po ang definition natin? Kaya ito na po, no? Ano yung definition natin ng tinatawag nating day spa? Ang day spa is a type of an establishment that offers a variety of professional spa services exclusively for day use, no? So ibig sabihin po noon, para lang po siya sa buong maghapon or most likely sa 1 oras o 2 oras na tayo po ay magpapamasahe. Unlike destination spas or the resort spas, it does not provide overnight accommodation. Wala siyang ganon. And the core philosophy is to provide a sanctuary for relaxation and wellness between or within a community setting. No, ito po ay para sa isang komunidad. At yung kanyang key characteristics ay number 1, accessibility. Madali siyang puntahan kasi day spa is normally just, a blocks away from where we work or where we stay o yung mga ganun, no? So, ibig sabihin po nun, malapitan lang po siya, no? Hindi nun po kailangan ng mahabang panahon ng pagbibiyahe. And they are typically located in areas like the retail areas, no? Sa mga malls, okay? Sa iba't ibang lugar sa ating bayan o sa ating city. At ang focus po niya is, ang emphasis is wellness over appearance. So ibig sabihin po noon, mas nakatuon siya doon sa pagbibigay ng masahe kaysa doon sa yung kanyang setup na ika nga na talagang malakihan, magandahan, yung ganon. And of course, over therapeutic treatments, no? Sapagkat ang kalimitan sa day spa, hindi po ganon ka-extensive yung kanyang mga kagamitan. At
yun nga, no, I think you will agree with me that majority naman ng day spa is ang ino-offer is massages, no, iba't ibang uri ng massages. However, may mga day spas naman po na nag-offer din po sila ng iba't ibang mga treatments, no? At yung treatment na yan ay hindi naman nangangailangan ng medical supervision, unlike yung pag tinawag na natin itong medical spa. Okay? So, ayun po makikita po natin na malinaw po na ating nabanggit kanina, hindi po ito pang matagalan, pang madalian lang po, at saka wala masyado tang masasabing elaborate na mga facilities. Okay? And then madalian lang po. Halimbawa, kung may magpamasahe after the massage session, then the client goes home. So, sa madalit sabi, ang day spa is merely confined doon sa maghapon na service, and then of course sa mga massage modalities. Ang pinaka-focus po niya doon ay mga massage modalities. Okay? So ngayon, ano yung pwede natin makuha sa day spa? Karaniwan, tulad na sinabi natin, it's more about the massages. Halimbawa, Swedish massage. No? Kung gusto ng client natin ng relaxation, then they could have the Swedish massage or the deep tissue massage. No? Pagka ang hinahanap naman ay therapeutic, pwede din po yung tinatawag natin na hot stone massage or the sports massage, prenatal, no, para doon sa may specialization ng prenatal at mayroong kasanayan yung mga therapists on that, pwede din po sila. And the treatments, halimbawa yung facial, yung mga gano'n, no. So hindi masyadong elaborate, na walang masyadong gamit na kailangang gamitin. Okay? And of course, pag sinabi nating facial, marami din po 'yan, no. Halimbawa, may mga depende po 'yan sa mga available na mga gamit or mga ano po 'yan, no, na mga equipment na magawa po natin yung gano'ng klaseng mga services. Okay? So probably po ang ating day spa could also offer full body exfoliation massage or exfoliation process. Ano po, may mga wrapping treatments. Halimbawa po, body scrubs, no? Yung gamit yung mga salt, the sugar or other elements, no? And yung body wraps naman na meron po siyang detoxification. Okay. So, ayun po. Yun po yung karaniwang services na makukuha natin sa isang day spa. And also, there are some day spas nowadays, they tend to just expand the services at sinasamahan na po nila ng mga other things like pedicures or manicures, no? Mayroon pong waxing, mayroon pong lash and brow treatments, no? Tinting o laminating. So, kahit na po sa isang maghapon lang po, sa isang araw ay nagagawa din po yon, sapagkat hindi naman po tulad ng sinabi natin kanina, hindi po pamatagalan yung serbisyo. Kaya ayun, pag sinabi nating day spa, ang ating pong concept na ito ay pagkakaroon ng meticulousong attention doon sa detalye ng kung ano ang pwede nating mai-deliver doon sa ating client. Kaya kung mahalaga na kapag tayo ay nag-operate ng ganitong uri ng spa business, kailangan we have to be very very careful about kung ano yung nakalagay sa menu is magagawa natin that we would be able to deliver. Okay? So ano ba yung major na mga bagay na dapat makita kapag pinag-usapan or you plan to put up your own day spa? Unang sa lahat, ang iyong pag-design o pagdisenyo na iyong day spa, ito'y dapat nasa isip natin na this is going to be a little of a sanctuary, no? Ibig sabihin po, ito'y sanctuaryo ng kapahingahan, ng kagalingan, pero ano po, maliitan lang po siya. At ito'y kasama po dito yung tinatawag natin yung pagdisenyo. Kailangan yung pag-design po natin ng ating pong spa ay mayroon po siyang maayos po at yung kanyang ilaw, yung tinatawag na candlelight, no? Yung tinatawag na candlelight is mababa lamang, no? At diffuse yung lighting maliban na lamang doon sa reception area, sapagkat ang reception area is medyo maliwanag ng kaunti. Pero pagdating sa massage room, yun po, no, diffuse yung ilaw at samahan po ito ng tinatawag natin na calming music, no? Music or spa music na nakaka-relax. Music na nakapagbibigay o nakapagdudulot ng
kapahingahan, no, sa mga kliyente natin na habang sila nagpapamasahe. At of course, dagdagan po natin nung 'pag sinabi po nating day spa, ito po ay meron din po siyang mga added amenities. Halimbawa, kailangan ng comfortable na comfortable na robe, no, at mga sandals, no. So yun po yung puwede nating idagdag upang sa gayon ay maibigay natin, no, mai-maximize natin yung comfort na maasahan ng ating pong mga kliyente. And of course, yung karagdagan po dito yung ating silid, the room that we are we are we are giving the massage service is by itself, no, ano po siya, maaliwalas po siya at tulad na nabanggit natin kanina, may sapat po siya na candlelight na upang sa gayon ay hindi glaring, hindi masakit sa mata at ayun po, no, nai-enhance yung serbisyong ibinibigay natin doon pa lang mismo sa facility ng ating spa. And of course, pupuwede din po katulad nung naranasan natin sa mga ibang spa establishments, sila din ay nag-o-offer even before upon coming in, meron na po sila agad na welcome tea. Okay? So, yun po yung part na po ng serbisyo. But the others, they do it at the end of the session, at the end of the massage service. No? So, at the end of any service that's being offered, saka sila nag-offer ng tea and even yung tinatawag natin na iba pong mga pwede nilang ma-take in para makakatulong sa kanilang naisin na ma-enhance yung kanilang healthy lifestyle. Okay? So, wag nating kalimutan po, kasi kanina nabanggit natin patungkol doon sa pagkakaroon ng soothing na music dito sa ating spa, mahalaga din na mayroon din tayong tinatawag na uh, we also take consideration this soundproofing. No? Ibig sabihin nun, malayo po sa ingay sa labas. Lalo na kung ang location ay nasa tabi ng kalsada, kailangan properly insulated po siya, no? Soundproof po siya para hindi po manaig yung ingay sa labas. At lalo tigit tulad ng sinabi din natin, kapag yun yung spa setting natin, even the therapists themselves, no, kailangan marunong sila din mag-control ng kanilang yung noise level po nila, no? Hindi po yung maingay at minsan kasi nararanasan po natin na ang mga therapist ay ano, kanya-kanya sila nag-uusap, no? At minsan pa I'm sorry to say pero naranasan ko din po na minsan yung therapist doon sa kabilang mas stable ay nakipag-usap dito sa unahan. So that would mean it's going to be distracting, no? It would affect the environment na inaasahan ng ating kliyente. At ayun, yan tulad na nabanggit na natin kanina, the massage or the treatment room or the massage room should be quiet and it has to be maintained. Yung kanyang context is a private matter. Now, pag-usapan natin yung patungkol naman sa operational pillars, no? So, ang what we are discussing right now is about tulad na ano natin kanina is the day spa. So ano yung mga masasabi natin na operational pillars? Ano po yung pag nag-operate tayo ng spa? Ano ang mahalaga na dapat nating gawin or bigyan ng pansin patungkol sa ating operasyon? Okay. Una sa lahat, yung tinatawag natin na consultation. So when do we do a consultation? Ito po yung ating pong binabanggit dito, the ideal setup, no, ng isang day spa. Pagka ang ating client, lalo na kung sila ay first timer, mahalaga na meron po tayong tinatawag po na client intake, no? So the client intake would entail having them sign a form, and then of course we have to do a consultation, no? Hindi naman siya extensive, pero kahit papaano mayroon tayong consultation, and then the others might have already applied yung pagkakaroon ng vital signs taking, no? Para to really make sure that the client is
suitable or fit for to take the massage, no? Kasi yun po yung ano, yun po yung mungkahi po ng ating pong kagawaran ng pangkalusugan. Okay. So in here, like what we've said, mahalaga na dito pa lang is nagkaroon na tayo, we try to establish rapport with our clients, no? Ibig sabihin po no'n, dito pa lang maranasan na nila na, well, they are what's this? Yung pag-handle sa kanila is done in a professional manner. And of course, one way also to educate the client kung ano yung puwedeng mai-offer sa kanila na serbisyo. At the same time, this type of procedure help establish yung tinatawag natin na pagtitiwala, no? The trust that is very very much important pagdating sa mga ganitong klaseng personalized service. Okay? So ayun po. And then yan, tulad ng nasabi natin kanina, mahalaga na ma-educate yung client, and then we have to really make sure that we meet their expectations. Okay? And the only way you can do that is to also ask your client. No? And I do not know kung paano yung setup na pwede niyong gawin, pero it could be possible na habang nandoon siya sa consultation room, no? If should you decide to have a consultation room, doon na pwedeng magkaroon ng interaction. But normally akong tatanungin, mas maigi na ang magkakaroon ng ganitong uri ng interaction would be the therapist themselves or whoever the therapist that will be handling the client. Kasi ang karaniwan nangyayari kapag may consultation, yes, naisabi na sa nag-conduct ng consultation kung anong puwedeng gagawin, pero there are times kapag mayroon pong layer, no, na kailangang i-relay yung information, medyo nagkakaroon ng communication gap, nagkakaroon ng problema. Kaya mas maigi, katulad ng nabanggit natin kanina, whoever is tasked to handle the client, then siya na po yung magsimula dun sa consultation process. Okay? Na kung saan ay pag-usapan para malaman ng therapist first hand kung ano yung preference ng client. Because the problem that happens when, yun nga, tulad sinabi natin kanina, pagka mayroong another layer, no, i-relay yung information, medyo nagkakaroon ng communication gap, and that leads to problem afterwards. Okay? So kaya dito, mahalaga na mayroon pong sapat na pagsasanay yung mga therapists, no? Iwasan natin yung minsan kasi, katulad nung nangyayari sa atin, maraming tumatawag, nagsasabi, naghahanap sila ng mga therapist, naghahanap sila ng tutulong sa kanila, sa kanilang ano, yung magtatrabaho sa kanila. But because of the desperate effort na magkaroon ng therapist, ang kanilang ginagawa, parang feeling na lang na dahil kailangan na nilang tao, kahit sino na lang. For as long as marunong magmasahe, pwede na. And then after a few hours, sinasalang na, no? Hindi pwede yung ganun. Bakit kamo? Kasi kapag walang sapat na pagsasanay ang therapist at isasala mo siya agad, no? May magkakaproblema yan. Bakit kamo? Kasi kung ang client na yan ay return client at yung ginawa sa kanya ay naging iba sa ginawa ng bagong therapist, then we will be in trouble. Okay? So, kaya yun yung mahalaga doon na bago mo isasalang, bago nyo hayaang magtrabaho o magbigay ng serbisyo ang therapist na iyaan, dapat meron kayong sapat na pagsasanay, no? At yung sa pagsasanay na yan, kung akong tatanungin, dapat merong tatlong elemento. Ano po yung tatlong elemento? Meron po tayong tinatawag na KSA. Ano po yung KSA? Number one, kailangan po may sapat siyang kaalaman. Okay? He or she has to have the right or the enough amount of knowledge to do the massage. Alam niya yung meron siyang sapat na kaalaman. We're not saying na dapat very extensive yung kanyang kaalaman, pero importante meron siyang working knowledge. Okay? Pangalawa, yung tinatawag nating skill. Ano yung skill? Ibig sabihin po nun, yung kanyang kahusayan, yung kanyang the way he delivers or she delivers, kailangan mahusay, no? Hindi pwede yung parang bara-bara na lang, no? Kaya nga minsan ako, I'm sorry to say, there are times na
'di ba? Pag nakikita natin sa menu may nakalagay po doon combination, mga gano'n. Sa totoo lang medyo kabado ako sa mga gano'ng klaseng menu, 'no, bahagi ng menu. Bakit kamo? Kasi 'pag sinabing combination, chances are ano na 'yan, chop suey, 'no? Halo-halo na 'yan, labo-labo na 'yan. So, there is no, what we can say parang procedure na puwede mong masusundan at masabi mo at ma-determine mo at ano tawag nun, ma-clarify mo na ito ay yung gusto mong mangyari sa'yo. Halimbawa, like what I have mentioned, to my other classes, yung aking pinuntahang spa, that was lately, yung aking pinuntahang spa, mayroon po silang menu at sa menu na yon ang aking napili ay hot stone. Bakit hot stone? Kasi kamakailan meron akong klase, nagturo ako ng hot stone. So sabi ko, why don't I try how they do hot stones here? No, just try to compare it with what I've been teaching. Ngayon, okay, so yun na po. Sa madalit sabi, dumapa na po ako at then I had the procedure already. Pero habang nagmamasahe, napansin ko na agad. Napansin ko na sabi ko, sandali, parang iba yung hagod ng therapist. Okay? Kasi ako honestly, ang aking assumption, kapag sinabi mong hot stone, it would be much more on the what? Relaxation side. So pag relaxation, more on the Swedish, no? Hagod yung Swedish yung hagod. Okay. Pero ito sa situation ko, hindi gano'n, eh. Sa simula pa lamang, ano na siya, nag-deep tissue na siya, 'no? Ibig sabihin nun talagang yung kalamnan ko hinahagod niya, talagang iniisa-isa niyang pa-gano'n. So, sa totoo lang, una gusto ko sana mag-react, pero sabi ko, sige lang, hayaan ko lang kung ano man yung kanyang puwedeng gawin. Ano po, baka malay natin at the end, pero magshi-shift siya. Pero all throughout, iba. Hindi nangyari yung kanyang, tulad nung sinabi ko sa kanya, kanina, hindi nangyari yung iniisip ko at hinihiling ko na hot stone massage, na based on my own understanding, which is yung more on the relaxation. So, what I'm saying here is all throughout, puro ano siya, puro deep tissue yung ginawa niya. Okay? So, yun yung problema. Yun yung pagkakaroon ng tinatawag na disconnect, no? Hindi kami walang meeting of the mind. Okay? So that's the problem there. Kaya nga tulad sinasabi ko, we have to be careful kasi minsan akala natin yung ginagawa natin is ayon doon sa nais ng client. Kaya nga po, we have to be very, very, very careful na pag namasahe tayo, we always be attentive doon sa client. Kung ano yung sinabi niya, then we align that one kung ano yung naisin talaga ng client, no? You don't create your own procedure just because you feel like doing it, no? Gusto mo siyang gawin, yun lang ginawa mo. So that is where the gap comes in, no? So yung sinasabi nga natin na may problema doon. Okay? So ayun po. And ayan, tulad nung sinabi natin, that is one way for you to be able to stay competitive. No, kaya balikan natin yung sabi natin kanina, mahalaga yung training, mahalaga yung pagsasanay, kailangan in sync siya doon sa kung ano yung ino-offer ng spa at hindi pwede na magkakanya-kanya. Ang problema lang po kasi sa totoong buhay naman, di ba? Kung ano yung napag-usapan minsan hindi na nangyayari kasi wala naman nakakamonitor sa loob ng massage room. Diba? Hindi naman natin alam talaga kung ano yung ginagawa ng therapist. Anyways, so what we're saying here is that there must be a meeting of the mind. There must be a common understanding among the therapist and the spa owners and the operators kung ano yung dapat i-deliver. More so when it comes to the client. Dapat consistent po lahat po yun. Hindi po pwede po magkaroon ng disconnect. Otherwise, like what we've said, it will be a big problem and then hindi mo maasahan na magkakaroon ka ng return client. Why? Because, like what I have been telling my students, ang mga client ng spa kasi ngayon, ano na sila, they tend to be more and more what? They tend to be more and more sophisticated. They tend to be more and more choosy. They tend to be more and more selective. Okay? So, ibig sabihin po nun, kaya yun yung natin na kahalagahan ng pag-iingat upang sa gayon, kahalagahan ng pagtitiyak natin na mai-deliver natin yung inaasahan sa atin. Okay? Ayun po. So,
yun yung tulad na nasabi natin kanina, yun yung patungkol sa day spa at mga elemento na mahalagang ating maunawaan. And the question would be, if I may ask you, is that ano ba yung sa tingin nyo ang masasabi nating unique service ng spa na pwede niyang i-offer? Ayan. So that is one thing that you have to think about. Okay? And then ano ba yung masabi natin na specific detail about the atmosphere, yung ideal na atmosphere ng isang spa, no? Okay? And of course, ano naman po at sino naman yung mga target client. So ito yung sinasabi natin, ito yung mga elements na sinasabi natin na ito yung dapat i-consider natin kapag tayo ay nag-ooperate ng isang day spa. Okay? So ayun po yun. What else? So in here, we have to also consider, like if you plan to put up your own spa later on, is for you to consider yung iyong market share. Okay? Sabi nga dito, ang day spa daw ay has a dominant market force sa ito yung context po nito sa US. No, sabi po dito, 70% of the US spa industry ay binubuo ng day spa. Sila po yung nakakakuha po ng market po noon, no? And at traditionally sabi din po dito, and I think that it is also true here in the Philippines, is that yung ating pong day spa is kalimitan ay mga kababaihan po ang nag-a-avail. Okay? Although slowly nagka-catch up na din po yung mga kalalakihan. Ano po? For example, meron po yung tinatawag natin na sports massage, no? And some people, some spa offers also yung tinatawag nila sports pedicure. Okay? These are type of massages para sa mga athletes, no? Sa mga atleta, and also ayan, no? This also is also, they are now the day spas nowadays also trying to, capture this the men population, no, by giving them mga services na that pampers them as well. Okay? So ayun po 'yun. Although malaki pa rin, no, malaki pa rin segment talaga sa totoo lang ang kababaihan when it comes to the spa business, or lalo na sa day spa. Okay? Okay, when it comes to treatments, mahalaga na marunong tayong mag-integrate ng mga bagong technology, no? Halimbawa, when it comes to cupping, mayroon pong minsan naman po mayroon pong tinatawag na microcurrent treatments. Yan, I really don't know what that means, pero yung ibig sabihin po noon may mga bagong mga approaches na something different. And the people, the mindset, or yung mga client po natin, they tend to just explore on things that are new. Yan, gusto nila ng bago, ano? So ano yung bago natin may offer? And also yung holistic wellness, expanding the definition of wellness. Nowadays we have been hearing about mga mental health issues, things like those. Unti-unti pinapasok na rin yan ng mga day spa, no? Na kung saan ay hindi lang po siya about physical, kundi the day spa is trying to also put that in their part ng service na kung saan ay na-address, no? Although hindi naman kasi kung isang oras wala naman talagang mangyayari sa ng malaliman, pero at least the idea is there, no? Na yung mental health issues ay po na i-address po. Sinasama na rin po dito nung tinatawag na mental and spiritual renewal, no? May spiritual component na rin po siya, no? Kaya yun po yung sinasabi po natin dito na as time goes by, mahalaga na ang mga spa ay nag-a-adjust, and what they do, how they operate, ito ay naaayon doon sa mga panibagong mga trends and developments, no? Kasi sa bilis ng mga pangyayari sa ating kapanahunan, hindi pa pwedeng hindi ka attuned sa mga nangyayari. Hindi pa pwedeng hindi ka at breast, no? Doon sa mga development na yan. So you always have to keep your eyes and ears open into these developments for you to be able to catch up, no? Kasi kung if you just play your game just like the rest, then chances are there will come a time matatabunan ng mga gumagawa ng masasabi natin excellent service, no, na kakaiba. Okay? So ayun po.
ang ano natin ngayon dito ang aking maging katanungan maaari sa inyo ngayon is that, what is the main thing a day spa doesn't have which a resort spa does? Sa tingin niyo, ano bang meron ang day spa na wala doon sa resort spa? Okay. Okay, so maaaring masagot natin 'yan by saying na, well, of course, very simple, ano po, wala po siyang overnight accommodation. Okay, so that's true, no? Walang overnight accommodation kaya ang tawag sa kanya day spa, eh. Okay. So there you are. And okay, ano sa tingin mo ang type of body treatment na dapat ideal sa isang spa? Okay. That is something that is difficult to answer. Why is that? Kasi kung akong tatanungin, what I offer would depend on what is missing or lacking in other spas around me. No? Yun yung tinatawag minsan na unique proposition. Ikaw lang merong ganong klaseng serbisyo. Because like what we've said, our clients are becoming more, what? More sophisticated. No? Mausisa na sila at very observant sila. Okay? So kailangan, yun nabanggit natin kanina, if you want to stay competitive, then you have to deliver something that is unique and different from the rest. No? It doesn't have to be very, very expensive by using equipments na mga high-end and super expensive, pero at least meron kang niche na kakaiba, no? Na hindi siya pangkaraniwan. Okay? So another thing that we might ask ourselves is when we tend to put, plan to put up a day spa is, why is training important? Okay? Bakit mahalaga yung pagsasanay? Okay? So to answer that question, well, of course, simple lang po ang ating pong tugon po diyan, no? Training is necessary. Why? Because it helps develop, it helps put into place yung tinatawag natin na consistent na serbisyo, no? Consistent na serbisyo at ito ay naaayon doon sa mga yung mga latest trends, ika nga. Halimbawa, I do not know if you've observed this. Years ago, ang Swedish massage ay ako sa aking observation kasi awa ng Diyos, nasa massage industry ako for almost 20 years, no? Naging LMT ako 2004. Ayan, matagal-tagal na. And then naging license ako sometime in 2010. 2000, yes, thereabouts. Ngayon, yung aking na-observe nung araw is, dati, pag sinabi nating Swedish, alam niyo, ang pinakahuli nun is talagang paingayan yung hacking, no? Yung taputment, talagang gano'n, no? Talagang magigising ka, eh. Okay? Hindi mo alam kung nagpapasikatan yung mga therapist, eh, kasi doon sa kabila, pag ginawa niya na, nag-iingay na siya doon. Dito naman sa kabila, gano'n din, nag-iingay na siya. So what I'm saying here is that yung ganong klaseng approach is okay sana. Unfortunately, kung ikaw ay nagpamasahe and you just start having your massage, diba? At yung paligid mo, gano'n na yung ginawa niya, eh anong mangyayari sa'yo? Di ba? Magigising ka at magigising. Yon, magigising at magigising ka. So, sa madalit sabi, yung kasarapan ng kapahingan at yung masahe na binigay na sa iyo ay andun ka na, no? Nasa tawag po nila minsan diyan, nasa almost sleep state ka na, no? And then biglang nagkaroon ng ingay na gano'n at hindi lang minsan nagkasunuran yung gano'ng ingay. Definitely magigising ka. Definitely you'll get disappointed. Ayan. Kaya alam nyo, ewan ko lang, sa ngayon, unti-unti na-realize ko, parang wala masyadong gumagawa. No? These days, nung ako nagpapamasahe, wala na ako nakikitang ganun. So what I'm saying here is nagkaroon ng shift ng approach. Nung dati, paingayan, sa ngayon iba na. Kaya nga, minsan meron akong narinig na lecture. Ang sabi nung nagtuturo, sabi niya, meron daw paradigm shift. Yung masahe may paradigm shift. Pag sinabing paradigm shift, meron siyang pagtatawid ng paraan, no? Ito yung sabi natin kanina. Yung paradigm shift na yan, yung dati, ang tao kontento na for as long as mabigyan mo siya ng masahe. Okay? So, mabigyan mo siya ng masahe. Kung ano mang gagawin mo, basta na-massage mo siya, na-relax yung katawan niya, masaya na siya doon. Pero as time goes by, as we've said, nagkaroon ng shift
pagsapit ng yun na mahabang panahon, pagdating dito sa panahon natin ngayon, unti-unti nawala na yon. Okay? Ang focus na ngayon is nandoon na sa customer o sa client satisfaction. Okay? So yun na po yung labanan sa spa business sa ngayon. How satisfied is the client? Ayun na yun, no? Kaya may shift po yan. May continuum siya, no? Mula doon sa maingay towards dito sa mas nakaka-relax at mas naging tahimik. Okay? So yun po yung tulad na sabi natin kanina na mga pagbabago, and we have to really be what be aware, no? At we need to adjust, no, our services in such a way that we would remain and stay competitive. Okay? Ayun po. So, yun po yung ani pong discussion patungkol doon sa days pa, as what we have mentioned kanina, na banggit na natin, no, na pagka pinag-usapan po natin ng days pa, katulad na banggit na natin kanina, technically ito ay patungkol sa serbisyo sa buong maghapon or within the day, at wala po siyang sleepover amenities, no? So ibig sabihin nun walang overnight stay. Yun po yun ang kanya pong ah, ah, pinaka-distinct na 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 na, na attribute. Ngayon, another thing is yung serbisyo na ibinibigay is angkop lamang po for the day, no? So which means wala na masyadong mga ibang amenities o walang ibang serbisyo. Halimbawa, yung pagbibigay ng mga detox na mga procedures that could take days, no? Kasi ang detoxification hindi naman nangyayari sa isang oras yan. It could happen for many days, no? So that would mean kailangan kami facility na pwedeng matulog yung client doon, magpahinga ng ilang araw. Yun po yun. At ang pangatlo na makikita po natin po dito is that yung kanyang location essentially ay nandun dito lang po sa mga area na halimbawa sa mga malls, no, or sa mga nearby na mga business establishments where meron po silang masasabi pong foot traffic or meron silang masasabi pong client base na nandiyan lang po, no? At yung client mismo hindi na po kailangan pa mag-travel na malayo para sila ay magkaroon ng serbisyo na inaasahan nila. Okay? At ang pang-apat na makikita natin dito is naka-confine lang po mostly doon sa massages, mga halimbawa mga Swedish massage and other menu na massages na hindi po umaabot ng mahaba. Kinakailangan ng mahabang panahon. Okay? And then we also have mentioned kanina na talking about the niche, talking about the market share, when it comes to day spa, karamihan po, almost 80%, we are basing our data dito sa US, almost 80% ay mga kababaihan. But men are fast catching up, no? As we really don't know sa Philippine setting kung ano po yung ating pong trend nowadays, no? But I feel and I think men are also trying to catch up, no? Kasi alam niyo po, based dito sa mga natin, no, sa na-observe natin, right after pandemic, alam niyo mga tao, hindi lamang po yung mga kababaihan, lahat po ng mga Pilipino, lahat po ng kababayan po natin, unti-unti nakita nila yung kahalagahan po ng pagkakaroon ng healthy lifestyle. Yan. Okay? So, people are beginning to appreciate the value of having mga ganito, yung mga massages na ito, which is very, very affordable, no? This is a very affordable way of helping or maintaining a healthy lifestyle. Hindi po katulad nung ikaw ay nagkasakit at nagpa-confine ka sa hospital, that is way very much expensive. Pero dito po sa atin, hindi po siya ganun, no? So, kaya yun yung ating pong masabi kanina that is why many people are thinking about putting up a day spa because it's easy to set up, it's easy to operate, and of course, yung tinatawag natin na return of investment ay napakataas, no? Napakabilis, no? So, ayun po yung mga factors na kino-consider ng iba who plan to put up their own day spa. And I think you do the same. Kaya lang po tulad na sinasabi natin at na binabanggit ko sa ibang nagkakaroon po ng consultation sa atin, sinasabi ko lagi sa kanila na kailangan aralin nyo naman din na maigi. Okay?
Huwag tayong mabiktima po doon sa ano po yung tinatawag natin na parang parang ningas kugon ano, yung parang naging uso lang 'no, dami yung makikisabay ka din, magtatayo ka din ng gano'n. So that is going to be suicidal. Bakit kamo? Kasi although malakas ang ROI ng ating mga spa, lalo na sa day spa, mabilis po ang ROI, ang cash flow mabilis, eh. Pero kung hindi po tayo maingat, hindi po tayo tatagal sa industry, hindi po tayo tatagal sa ating business 'no. Kaya yun, tulad ng sinasabi natin paulit-ulit sa mga nagtatanong sa atin, mahalaga na kapag kayo ay may malaking puhunan, o hindi naman kalakihan, pero you have enough capital sa spa business na ito, no, sa spa natin, pag-put up ng day spa, mahalaga po na inaaral po natin lahat, no? So we have to also look at number one, we have to look at our competitors. Who would be our competitors? What are they offering? Ano po yung kanilang unique proposition, in which case that will also you come out with your own something that is different from theirs para ikaw ay pupuntahan ng client, no? Kasi mahirap makipagsiksikan sa mga spa kung alam mo napakarami na nilang nagsusulputan para makabuti, and yet you are one of the same, one and the same, no? So anong pagkakaiba sa iyo, di ba? Kung wala naman, doon na sila sa mas malapit sa kanila. Why bother going to your spa when in fact you are just offering the same as what the others are doing? Okay, so yun po yung mahalaga po na maunawaan po natin at kailangan nating pag-isipan. Kaya dito sa ating pagsasanay sa ating training na to, at the end of the course, inaasahan ko yung kayo na mga mag-aaral, you would be able to come out with your business plan. Yan. No? Pag-usapan natin at least ngayon pa lang alam nyo na kailangan mayroon kang business plan. Hindi pa pwedeng magtatayo ka ng negosyo. And then, ganun na lang, no? Porque yung kaibigan mo, kumikita ng malaki, akala mo naman madaling gayahin lang ng ganun. Kasi maraming problema pa rin po kung tutuusin. Pag hindi natin, lalo't hindi natin napagtuunan yung mga bagay na dapat bigyan ng pansin. Okay? So that is one thing that I said, I'm telling all the others, no? So, kaya mahalaga po yon, mahalaga yon, katulad ng ginagawa ninyo ngayon, ay nag-aaral kayo, and then you try to learn from people who have been there, and of course kung ano yung siyempre i-relay sa inyo yung mga latest trends and development na hindi mo karaniwang na-experience on a day-to-day basis, no? So mahalaga po meron kayong nakukuhang mga experts advice, may mga you know yung opinions coming from people who've been there, and their ideas and experiences, no? Kasi yung kanilang masasabi po natin na best practices na pwede pag ginaya mo, talagang maano yon, that will really maging ano yun, maging possible or maging daan yan para maging successful ka sa iyong spa business. Okay? So for today, yan lang muna ang ating pag-uusapan. Like what I've said, we are just done with our discussion on the day spa, and unless you have anything to ask, and yan. Okay, Rhea, kumusta ka na, Rhea? Kapapasok lang ni Rhea, at nawala. Okay, sige po. So, are you still there, Rhea? Go ahead, ma'am. Mayroon ka bang itatanong or do you have anything to ask? Yan, paki-unmute mo lang, ma'am, sarili mo. Sorry po. Okay. Yes po. Opo, ano yung tanong mo? Yung sa days pa po na, kasi hindi ko po naumpisahan lahat yung una yung discussion, sir. So, Opo. nasabi niyo po na yung sa days pa po yung services na ino-offer the whole day. Yun po ba yun, sir? Hindi. Hindi. Yung ano po yung aside po dun sa sinabi niyo po na di ko po kasi naabutan yung pinakauna yung nasabi. So gusto ko pong malinawan dun sa days pa na services po na sinabi niyo, sir. Yes.
Yung tulad na sabi natin kanina, yung day spa, it doesn't necessarily mean na yung serbisyo the whole day, ano, yung service. Kasi 'di ba ang client naman natin pagka humingi ng massage, just a few, 1 hour lang, 2 hours, maximum na yung 2 hours, gano'n. So pero bang concept ng day spa, ibig sabihin nun, it operates within the day, pero it has no overnight service o overnight Okay po. consultation. Yun yung pinaka-basic na assumption natin dito. Okay. Okay Ang po. day spa, it operates from, halimbawa, nag-operate yan ng 1 o'clock hanggang 10 o'clock ng gabi, parang ganon. So, within the day lang yung kanyang serbisyo. But the key factor here to be considered is wala siyang overnight amenities. No? So, wala siyang Okay po. overnight na facility. Yung ganon. Kaya day spa. Okay. Although, Yes po. maabot naman siya ng gabi. Okay. Opo. Mm-mm. Yes. Okay, so anong ano mo? Sa tingin mo kanina, ano ba naabutan mo na discussion natin, Rhea? Yung dun po sa ano po, the consultation process. Consultation process. Okay. Yes po, yung pong Which which po na kung sino na po yung therapist na nag-interview na po dun sa client for the parang consultation process na siya na mm, rin po yung magtutuloy-tuloy dun sa client yes. na kasi siya na po yung nakapag-establish ng rapport, ng trust Yes. dun ng client. So, siya na rin po yung parang therapist na mamassage dun sa client. Yes. Tama po ba? Yes. Actually, that's the ideal thing to do, no? Kasi tulad ng sabi natin kanina, kapag may layer, halimbawa, iba yung nag-conduct ng consultation tapos ipapasa niya sa therapist, meron na agad gap, meron na agad gap. Itanda Yes, natin. it's true po. Yes, kasi ilan lang moments lang yung gap pagka hindi na ano, na transfer na maayos yung information, magkakaproblema. Okay? Opo. Parang yan, tulad nung na-mention ko na, ewan ko lang, naabot na mo kanina yung discussion ko. Nagpamasahe ako sa isang spa just a few days ago. And then, yung sinabi kong service, ito yung hot stone. Okay? So, Yes. yung receptionist tsaka yung therapist malamang hindi nag-usap na maayos kaya siguro hindi niya na ano or maybe baka iba yung kanyang understanding nung Yes massage po. modality na hiningi ko. So there itself doon pa lang may problema na siya, 'di ba? Nakita ko na may problema na siya kasi pagdating sa akin iba yung ginawa sa akin. Oh, pero Opo. kasi ako hindi naman ako nag-react at hindi na ako nagalit or things like that at hinayaan ko na lang siya. Kasi yun nga tulad sinasabi ko, right from the very beginning, nung ginawa niya sa akin deep tissue, kasi hagod ng madiin no? Deep Opo. tissue yung ginawa niya sa akin. Nag-ano na ako, nag-iisip na ako na maigi. At antimano, hindi ako makaka-relax. Hindi ako na-relax. Bakit? Yes Binabantayan ko po. yung galaw niya eh. Kasi baka mamaya Opo. hahagurin niya yung aking spinal column. O, malay ko kung Opo. meron siyang training. Di ba? Kasi doon Yes pa lang po. may problema na. Okay? So, partly may kasalanan din ako kasi tinolerate ko lang siya all throughout. Pero ako naman, I was hoping within me na darating yung baka naman way ahead, magsi-shift siya nung kanyang approach. Pero hindi talaga tinapos niya hanggang doon talaga sa dulo. Okay, puro hagod ng ganon. O kaya, yun yung sabi ko nga, malaking disconnect. Kaya kung gusto mo, tulad binabanggit natin paulit-ulit, yung service ng yung massage service kasi, yung spa service, it's a very person to person na trabaho. Yan. Yes po. Kaya and then, like what we've said, yung mga client natin, marami na yung exposure no? Marami na yung naranasang ganun. So, pagka ang ginawa natin ay way, ang tawag niyan, beyond doon sa inaasahan ng client, magkakaproblema na tayo doon, no? Okay? So, kung normal na tao mag-isip, katulad ko, normal normal akong mag-isip, kung parang feeling mo, hindi ka na babalik. 'Di ba? Opo. Kasi hindi na-meet yung expectation Kaya Yes po. mahalaga na ang therapist, from the pa lang, sa receptionist pa lang, tsaka down to the massage therapist, dapat pari-pareho yung mindset.
pari-pari yung kaisipan, no? Okay? Yes po. Tama Kaya, po. oo, kaya sabi ko nga, Rhea, is yung training mahalaga. Yung Yes. training mahalaga, no? Kasi nung bandang huli na kasi nagtatanong na ako dun sa therapist, although hindi naman ako nagpapakilala. Kaya nagtatanong ako sa kanya saan siya nag-training, ano yung kanyang ano. So kinikwento niya, nag-training siya sa Manila, may mga ganito, may mga spa siyang pinunta na ganito. So sabi ko, malamang sa malamang, ako I'm sorry but this is just my assumption, malamang sa malamang kasi, 'di ba? Ibang mindset kasi ng mga provincial people doon sa mga Manila people, 'di ba? Para Yes po. siguro, ang assumption ko lang, sorry ang assumption ko lang, kasi galing sa Manila 'yan, baka mas alam niya yung kanyang ginagawa. Yung parang gano'n ba? Kaya hindi na siya Opo. probably na-correct. Yung pinanggalingan niya na spa, probably hindi din tinuro yung tama. Kaya dala-dala niya hanggang doon sa aking kinalalagyan yung sitwasyon. Yes po. Gano'n, 'no? So, ayun yung sabi natin very ano tayo 'no, kasi very stiff ang competition. If you want to stay in business, kailangan sensitive tayo sa mga bagay na 'yon, 'no? Kaya yung ibang mga nakilala ko mga spa owners talagang they spend money to train people. Hindi sila nabibiktima nung easy way, 'no? Ano yung easy way? Nagpa-pirate ng mga tao. Yes Pupunta po. sa mga spa, magpamasahe ko, hanapin nila yung pinakamagaling, tapos nabigyan ng magaling, mamaya bubulungan niya yung pinakamagaling. No, why don't you work with me? Yung ganon. So for me, Opo. alam mo, suicide yan eh. Suicide yan. Bakit? Kasi kinukuha mo yung tao na number one, hindi na-align sa concept ng iyong spa. Ano bang gusto mo mangyari? Dapat i-align mo muna siya doon. Huwag mo siyang isasalang hangga't hindi siya dumaan sa sapat na pagsasanay, which mean it could take days and even weeks and even months, no? Para tiyak mo na pari-pari yung gagawin niya doon sa gusto mong mangyari. Okay? So, kaya sabi natin, yes, madaling magkumuha ng tao. Pero ang tanong mo dyan, tatagal ba yan? Oh, ayan. Okay? So, yun yung ano ko, Rhea. And then, also, tulad nung nabanggit ko na din, I think, I do not know if you've heard this dun sa opening natin sa last week. Sinabi ko na, sabi ko, based on my study, based sa aking pag-aaral, ang mga spa na yung turnover, tama? Yung turnover ng mga therapist mababa is simply because karamihan sa mga hinahire nila or yung hinahire nila hindi galing sa ibang spa. Yan. Anong ibig kong sabihin? Lahat ng kinukuha nilang therapist, ano yun? Parang zero knowledge. No? Wala silang alam sa masahe. Ni-recruit lang sila at train sila, binigyan sila ng sapat na training allowance and training support, and then when they stayed, talagang all throughout, doon na sila. At kasi ang policy ito, sikreto lang natin. Huwag mo sabihin sa iba. Ang policy nila, ganito malinaw Okay? We hired you, we trained you, we equip you, we give you this opportunity na magtrabaho sa amin, pero malinaw dapat sa iyo ang aming policy na kapag umalis ka, hindi ka namin tatanggapin uli. Oh, yan. Diba? So pagka ganun, magdadalawang isip yung tao. Bakit? Yes po, Kasi normal. maganda yung maganda yung pamamalakad maayos yung pamamalakad, may training, may sapat na allowance, maayos yung trato, gano'n. Tapos siyempre magdadalawang isip 'yan. Pag nasa iba naririnig nila, kung minsan bastusan doon sa may-ari ng spa, yung mga gano'n, 'di ba? O Yes. labanan doon sa ibang spa. Ba't sila alis do'n, dito secured kami, alagang-alaga kami nung may-ari, yung gano'n. Okay? So that's Opo. what I'm saying here is ganun yung dapat ang mayroon kang dapat values na paiiralin. No, hindi lang yung easy way, easy money, ganun. Kailangan may sistema 'yan. That if Yes you po. want your spa to be successful and to really to Yung really stay progress po. competitive. Oh, 'di ba? Opo. Tama Yes. po. May tanong ka pa? Wala na po. Wala na. Yan lang po. Mm. Yung So, sige, go ahead.
So far, yun lang naman po yung last week po kasi, hindi ko po kasi naumpisan masyado yung sa last week po na topic natin, sir. Kaya Opo. po, inaaral ko pa po yung mga notes na, tinake down notes Opo. ko po nung last time. So, Mm-mm. baka sa Mm-mm. mga susunod na araw po ulit, maitanong ko po sa inyo na nakalimutan ko lang po kasi yung ni-notes ko na isa. Okay. Sige. Andiyan ka ba sa Spanyo ngayon o sa office ni sir? Nandito po ako sa clinic ni Doktor ngayon, sir. Sa clinic niya. Okay. Yes Ganito, po. oo, ganito, Rhea, i-relay mo na yun kay sir. Um, Parang kasi nag-adjust pa rin ako dahil normally yung ating training sa LMT, 1 hour, 1 hour, 1 hour. No? So, parang medyo nanibaw kasi nung tiningnan ko, di ba, I do not know kung nakita mo sa website yung ating training syllabus. Not yet pa po. Gusto ko nga po sanang tanungin pala yun, sir, kung ano daw po yung sa training syllabus natin, kung saan po bang YouTube kami para sa lecture daw po. Pinapatanong din po ni Doc eh. Yung syllabus na sa website. Sa Okay? website niyo po. Nakapag-enroll ka na ba? Parang hindi kita nakita. Nag-enroll ka na ba sa Hindi po ako nag-enroll doon, sir. Hindi ko po kasi alam paano ang gagawin ko doon. Kasi ang alam ko po, si doktor po ang nag-enroll. Wala, So hindi ka si na-enroll. si doktora po kasi Hmm. dapat yung slot na to, sir. Pero sa Oo. akin po, ako po yung pinalit kay doktora. Okay. Sige, ipakita ko lang sa iyo yung website ha, kung saan. Sige Sandali. po, Oo, dali ha, for a while. wait lang para makita ko. Nawala yung ano po Ayan, binubuksan ko lang muna yung yung website para makita mo. Sige po, sir. Sir, pasensya na daw po wala si doktor ngayon kasi may prayer ano po sila ngayon and live sa church. Okay. Kaya Sige. hindi po naka-attend si Doc ngayon. So, ang pinapasabi niya po sa akin na kung pwede daw po, update ko na lang po siya. Then, Opo. kung saan daw po yung lecture niyo sa YouTube para kung ano daw po yung pwede niyang mapanood na lecture niyo po sa YouTube. Actually naka-record naman to, so I will upload this later. And then, ayan, hinahanap ko lang sandali. Hinahanap ko lang yung ating, ba't di ko mabuksan yung ating slide for a while. Ano kaya nangyari? Anyways, nasa group chat ka na ba? Group chat natin, Rhea? Wala no, hindi kita nakita eh. Ano po yun, sir? Group chat natin sa spam management. Wala po. Hindi ko po alam kung saan po ako mag-chat. Dito rin po ba? Okay, andali yan. Dito na pala nakita ko na yung hinanap ko dito. Where also. Thank you. Okay. Nakikita mo yung slide? Wala pa. Wala pa po, sir.
This one. Kita mo na? Yes po, pero maliit lang po siya, sir. Maliit. Na cellphone bang gamit mo? Yes po, cellphone lang po yung gamit ko. Okay. Ito po yung ito yung website natin, www.ausaonlineschool.com. www.online po? Ausa Online School. Sa online school, Ano opo. ko sa chat? I-type ko sa chat, ha? Okay po. www.ausaonlineschool.com. Yan. Ay, sorry. Lumang to. Ayan yung website. Okay po. Okay. And Online then, school. pag na-open mo siya, nakikita mo naman yung page, di ba? Pag na-open mo siya, ihanapin mo yung ba't nagkaroon ng ganitong image, no? Wala, may pumasok na iba. Ito nakikita mo, may enrollment link. Ito yung enrollment. Click mo sa website, this one. Yan po, okay po. May sumingit. Ayan. Enrollment link, ito yun, oh. Yan. Okay? Okay po. So, diyan ka ng details, ha? And then, ang Sige course po. na piliin mo, spam management. Ayan, dito, spam management. Yan, yan po Okay po. i-click mo. Okay? And, PM mo ako sa Benji Eugenio LMT. Nakikita mo to sa gilid. Yes po. Benji Eugenio LMT. Dito mo ako i-PM sa Facebook, sa Messenger. Yes po, okay po. And then, para isama kita, I'll add you doon sa group chat natin sa spam management. Okay po. Noted po, sir. Oo. And then, like what I said kanina, sabi mo kay Doc na instead of, kasi 2 hours yung aking sa syllabus eh. By the way, makikita mo rin pala sa website yung syllabus natin. Under sa course na makikita mo under the course, andun yung sa course na yun, andun i-click mo lang, lalabas yung spam management. Andun yung page natin about doon sa spam management course. Ngayon, pakibanggit sa kanya kasi baka ang aking experience kasi ilang years na ako nag-Zoom, ang experience ko kapag ang klase aabot ng 2 hours, medyo na yon, taxing masyado, lalo na kung cellphone ang gamit natin, no? So ang gagawin ko na lang is balik ako doon sa 12 to 1 na schedule. 12 to 1 po. Schedule, no? So pero medyo mag-extend tayo. No, di ko alam Okay kasi po. kung weekly, medyo matagal ang weekly. Tingnan ko kung paano ko maisisingit later on. Pero definitely per class natin gawin nating 1 hour lang. Okay po, noted po. Maximum na yung 30 minutes siguro. Kapag medyo masarap yung discussion, abot ng 30 minutes. Pero ang programming natin gagawin natin 1 hour, ha? Yes And po, then, sige po. Noted po, sir. send ko din yung link doon sa group chat nung ating website, anong ating YouTube channel para doon nyo din ma-monitor in case lang na you're not around. Tsaka pakisabi kay Doc, kasi nakaprogram na kasi ako ng ganito, whether or not may tao, magsisimula ako ng lecture and then ano ko lang, re-record. Okay Nakuha mo? po. Oo. Yes po. Kahit na kunwari na late ka, di tuloy pa rin ako kasi nakaschedule ko for the day. So may Yes po. prepared naman ako na material, i-record ko lang. And then kasi kung hindi mo ma-attend, at least I have already done my lecture and then I can move on with my subject matter. Okay po. Okay? Sige. So Okay po, we sir. will end our session today. And ayan, by the way, if I may ask lang, saan sila anong church yung sila ni Dr. na ma-attend? Church po nila sa Catholic naman po, dito po sa may Santo Tomas po, sa may Pangasinan. Akala ko Santo Tomas dito sa Quezon Ave. Hindi po, dito po sa province po, sa Pangasinan po. Sa province. Okay. Apo. Oo. Pakisabi na rin sa kanya, next meeting ako, I am a born again Christian. Oo. Pero Okay what po. I do is when I start my classes, I start with a prayer or a very short Bible devotion, no?
Okay po. It doesn't mean na gusto ko kayong maging katulad. Ano lang, ako lang, yun lang yung aking ano, you may attend or you may not attend, wala namang quarrel sa akin. Basta ang akin lang is I want to start the day with the word of God, parang ganon. No? Very short lang, Yes mga po. few minutes lang naman. I will not eat the time of the class. Hanggat mari nga before the 12 o'clock, mag-start na ako ng ganon devotion para hindi makain yung schedule na para sa training talaga, ha? Yes po, okay Kasi po. baka magulat sila eh. Oo. So, if Yes, our sige po. class starts at 12, I might have my devotion at mga 11:45, parang ganon. And then, Ah. continue tayo sa class. With or without the students, I continue with my lesson. Okay? Yes po. So Okay next po. week, ang topic is about, kasi ngayon, days pa, next week is about the destinations pa. No, so we'll talk about the learning objectives and then ano ang mayroon, bakit namamayagpag din si DAISPA, ano yung kanyang niche, no, ano yung mayroon sa DAISPA sa destinations pa. Okay, Yes po, okay po. okay, sige, maraming salamat. That will be all for Thank you today. po. Thank you Bye. so much po. God Bye po. bless. Good Thank you all. morning. Good Bye morning. po. Salamat po.